Habang lumalaki, hinahanap ko yung presensya ng magulang ko. At doon ako nagkaroon ng doubt, bakit ako iniwan ng family ko o ng magulang ko. Alam niyo yung walang nag-aaruga sa akin, wala yung presensya ng father ko. Hindi ko na alam yung buhay na meron ako noon. Pagkaulila ang nadama ni Daniel na maghiwalay ang kanyang mga magulang, naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lola at tiyahin. Subalit, sa halip na kalinga at pagmamahal ang madama, iba't ibang uri ng pagmamalupit ang kanyang dinanas mula sa kanyang mga tiyuhin. Every time na nakikita ako ng tito ko or may mali akong ginagawa, ay lagi akong napapagalitan, lagi akong nabubugbog ng tito ko noon. One time, may mali lang ako na nabili. Andun yung sinakal ako ng alambre. Sa akin, lagi yung tinatanong sa sarili ko na bakit kailangan kong maranasan yung ganong klaseng bagay na parang hindi ako na turing na pamilya. Bali, yung lola ko yung laging nakakaintindi lang sa akin. Yung lola ko lang yung laging nandyan para sa akin. Nung namatay yung lola ko, nawalan na ako ng tagapagtanggol. Natuto magtinda ng candy at tuyo si Daniel upang may maipangtustos sa sarili. Sa kabila ng ipinapamalas na kasipagan, nagpatuloy pa rin ang pang-aabuso sa kanya na kalaunay nahantong sa kanyang pagrerebelde. Kaya nung time na nawala yung lola ko, doon ako talaga nagloko. Doon ako tumikim lang kung ano-ano dahil feeling ko wala na nagmamahal sa akin eh. Bali, grade 5 student ako. Natuto na ako na mag-inom, mag-bisyo, na pabarkada, na pasama sa mga gang. Wala akong magawa sa buhay ko kundi makipag-away, uminom. Bunga nito, makailang beses siyang labas-masok sa barangay. Kinay-question ko siya, bakit ako pa sa dinami-rami ng mga tao sa mundo, bakit ako pa yung nakakaranas ng ganong klaseng malupit. Walang nakakaalam sa amin na kung ano yung nangyayari sa buhay ko nun. Hindi nila alam na hirap na ako nun. Sa gitna ng mga kaguluhang kanyang kinasasangkutan, naimbitahan si Daniel ng ama ng kanyang kaibigan na sumama sa isang youth camp. Dito narinig ni Daniel ang mensaheng magbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Tinamaan ako sa sinabi ng pastor nun. Ang sabi niya sa akin nun na anumang klaseng buhay ang meron ka ngayon, anumang klase yung buhay na dinadanas mo ngayon, andyan at andyan ang Panginoon para sa'yo. Sabi ko nun, Lord, talaga bang nandiyan ka para sa akin? Buong buhay ko, hirap na ako. Pero, bakit ako nakakaranas ng ganito? Pero noong time na yun, nung sinabi sa akin ni pastor na may pag-asa ka pa, sabi ko nun, Lord, I give up. I surrender my life to you. Matapos isuko ni Daniel ang buhay sa Panginoong Hesus, naging aktibo siya sa mga gawaing makadiyos. Tinulungan siya ng kinabilangang simbahan na makapagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Biblical Studies. Siya ay naging camp director at professor ng Bible School. Patuloy na nag-alab ang kagustuhang maglingkod ni Daniel na magtungo siya sa Thailand at Cambodia upang ibahagi ang salita ng Diyos. Nakapagsimula na rin sila ng 2 church sa Thailand at basketball ministry. Yung hindi ko naramdaman sa magulang ko, siya yung nagparamdam sa akin. Binigyan niya ako ng kapayapaan sa puso ko. Binigyan niya ako ng panibagong buhay na meron ako ngayon. Kaya nung time na yun, sabi ko nun sa Panginoon, Lord, magsaserve lang ako. Wala akong ibang gagawin kung hindi magsaserve lang sa'yo. Bunga ng pagsunod ni Daniel sa Panginoon ay ang paghilom ng mga damdamin sa kanyang pamilya. Pinatawad niya ang kanyang mga tiyuhin. Naayos din ang relasyon niya sa kanyang ama at pinakilala siya sa bago nitong pamilya. Naging madalas rin ang kanilang pagdalo sa church. Maging ang dating puot ni Daniel sa ina ay tuluyan na niyang binaon sa limot. Natutunan ko na may pag-asa pa na andyan ang Panginoon kahit na ano ang mangyari sa atin. Lagi lang tayo magtitiwala sa Kanya. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone, the new has come.